So ito po, no? Dito po sa 1 Samuel 12:22, sabi niya ganun, 24, only fear the Lord. No? Kalimutan mo na lahat. Kalimutan mo na lahat. Wag mo nang isipin yung ganito, ganyan, ganun, ganyan. Ang sinasabi po niya rito, only fear the Lord. Meaning, only. Ito na lang ang isipin mo. Marami po kasi tayong pinagkakaabalahan, marami tayong iniisip, marami tayong kinoconsider, marami tayong, kumbaga, parang, paano ito, paano yan? No, sa mga buhay-buhay natin, trabaho natin, pag-aaral natin, relasyon natin, pananalapi natin, kalusugan natin. Alam niyo, ang sinasabi ng Panginoon, yung ikabubuti ng kalusugan mo, yung ikabubuti ng financial mo, yung ikabubuti ng relasyon mo, unahin mo ang Panginoon. Ang sabi niya, only fear the Lord. Nakakatakot pong maging karelasyon yung walang takot sa Diyos. Kung mamimili ka na magiging kapartner mo, magiging kasama mo habang buhay, nakakatakot piliin yung tao na walang takot sa Diyos. Nung ako po ay bata pa, nung hindi pa kami nakakakilala sa Panginoon, kilala mo, pero wala kang relasyon sa Panginoon. Meron naman mga tao na may relasyon sa Panginoon, pero walang fellowship sa Panginoon. Karelasyon mo nga yung asawa mo, pero ang layo ng loob mo. Karelasyon mo nga yung tatay-nanay mo, pero ang layo ng loob mo. Maaring karelasyon natin ng Diyos, linggo-linggo tayo nagsisimba, pero ang layo ng loob mo. Sinasabi nila, ang makakapagligtas sa iyo hindi relasyon, kundi relasyon. Pero yung relasyon na walang bonding, walang fellowship, malabo ding makapagligtas sa iyo. Sabi po ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Pero itong mga tao ito, ang sabi nila, bago sila sabihan ng Panginoon, nagpalayas kami sa pangalan mo. Gumawa kami ng himala sa pangalan mo. Bumuhay kami ng patay sa pangalan mo. Nagpagaling kami sa pangalan mo. Pero sumagot si Jesus, sabi niya, di ko kayo kilala. Alam niyo po bang ibig sabihin ng kilala? Hindi ko kayo ka-close. Yun ang original na meaning nun. Hindi tayo close. Sabi mo nga sa katabi mo, friend, bakit na sa Facebook? Iba kasi yung tao po na ka-close eh. At alam niyo ba na nakalagay po sa Biblia yung thought, yung kaisipan, yung pag-isip sa atin ng Diyos ay kasing dami ng buhangin sa pangpang. Parang sinasabi mo every segundo iniisip ka ng Diyos. At nung time po na ang mga tao po nasa Egypt at pupunta na sila sa lupang pangako, alam nyo, ang pinakadahilan ang nakalagay po sa Biblia, no? Ang isang reference po rito ay yung Exodus 20:20. Ang sabi niya, gusto kong lumabas kayo, saan pupunta? Para saan? Anong purpose ang paglabas nila doon sa Ehipto? Ang nakalagay po sa Biblia, para sambahin siya. Hindi yumaman kagad. Hindi gumaling kagad. Hindi para gumanda ang buhay kagad. Epekto yun. Epekto yung pag-unlad mo sa buhay, yung pagsagana mo sa buhay, epekto lang yun. Pero ang nakalagay po sa Biblia, lalabas kayo sa kahirapan, lalabas kayo sa sakit, lalabas kayo sa kapighatian, lalabas kayo sa mga matitinding problema. Bakit? Para sambahin ang Panginoon. Only fear the Lord. Nung lalabas sila sa Egypt, ang pinaka-purpose ng Diyos ay sambahin siya. Hindi para makarating kagad doon sa lupang pangako. Sabi niya doon sa disyerto, sambahin siya. Ito ang sinabi ng Diyos kay Moses. Kaya sabi ni Moses kay Paraon, pakawalan mo na yung bayan ko para sambahin namin ang Diyos. At doon sa pagsamba mo, andun yung epekto ng kasaganahan, ng kagalingan, ng kagandahan ng buhay. Pero hindi ka agad yun, hindi ka agad bibigyan ng pera. May mga tao po lalapit sa Diyos kasi gustong yumaman. Wala namang problema, pero hindi ka agad ganun.
Bakit nung na-born again ka, naging milyonaryo ka ba? Sana all. Pero hindi. Ay bibigay sa iyo ng Diyos yung kapayapaan. Kailangan gumaling ka muna sa loob. Kailangan sumagana ka muna sa loob. At yung kasaganahan na yan, yung kagalingan na yan, yung kagandahan ng buhay na nasa puso mo, pag nasa puso mo na, lalabas sa bibig mo at magsisimula ka ng mag-confess, salamat sa kagalingan. Ano mangyari? Gagaling ka. Ano lumalabas sa bibig mo? Pakisabi sa katabi, di ba lagi lumalabas sa bibig mo? Ang pangit mo. Ang pangit ang buhay na to. Ang hirap ng buhay na to. Nakakaasar ng buhay ito. Impyernong buhay ito. O yun na laman ng puso mo. Kailangan gumaling ka muna sa loob. Kailangan makita mo muna yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Kailangan maging sensitive ka muna. Kailangan makita ng mata mo yung pagkilos ng Diyos. Pero kung nakikita mo, simba na naman. Nakakapagod magsimba. Para kang hostage. 2 oras kang hindi makauwi. Eh bakit ganyan ang tingin mo? Kasi hindi ka pa magaling sa loob. Amen. Tagal-tagal ng sermon. Alam mo, sa totoo lang, pinakamatagal mag-sermon dito, ako. Dito sa Buong Rema. Kung kayo po ay umaaten ng camp, nagsisermon po ako ng 7 oras. No, yung mga tao, laglag na yung ulo, tatulo pa yung laway. Kaya yung kanta, no, saan manggagaling? Ano susunod dun? Hindi na ganun ang kanta. Ang kanta, saan manggagaling ang tulog ko? Sabi niya gano'n, marami kang inisipin, marami kang kinukonsider, marami kang iniisip, marami kang ganito. Alam niyo, sabi niya rito, only fear the Lord. Bakit yung pagkatakot kasi sa Panginoon, ito ang maglalayo sa iyo sa pangit. At ang epekto nito, magkakaroon ka ng kagalingan. Sabi niya gano'n, ulitin ko po, only fear the Lord, serve Him in truth with all of your heart. May mga tao po natugtog, naglilingkod kasi para purihin. Hindi naman ako naniniwalang may ganun dito. No, kasi hindi ko po kayo kilala pa. Pero may mga tao po na kapag hindi sila ang tutugtog, hindi sila magse-sermon, hindi sila ang mag-a-assure, hindi sila magtuturo, hindi sila ang gagawa nito, hindi atin. Bakit? Kasi yung paglilingkod nila ay hindi dahilan sa takot, paggalang sa Panginoon, kung hindi para mapagbigyan ng sarili. Sabi niya ganun, serve Him in truth. Paglingkuran mo siya ng totoong paglilingkod. Nandiyan pa kayo? Serve Him in truth with all of your heart. No, kahit may sakit yung puso mo, maglingkod ka sa Panginoon. At ang sabi niya rito, for consider now how great things He hath done for you. Isipin mo ganun, dapat tingnan mo ngayon katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ang ganda mo na nga ngayon eh. Maniniwala yan. Ang ganda mo na ngayon, ang ganda pa ng buhay mo. Di ba? Kaya, kumusta kayo? Ang sagot ay, mas mabuti kesa dati. Bakit kasi? Pinagaganda na ng Panginoon yan at binibigyan tayo ng pag-asa. Ito ang dahilan, bakit ako maglilingkod sa Panginoon? Kasi alam niyo po, yung maligtas ka lang sa impyerno. No? Bakit tayo naniniwala sa impyerno? Eh, nasa Bible eh. No? Yung maligtas ka lang doon sa walang hanggang tinotosta ka. Walang hanggang sinusunog ka. Yung maligtas ka lang. Kahit 100 buhay mo ay kulang pa para ibayad. Ngayon, isa na lang ang buhay mo, paggamit mo na. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, yung pagkatakot sa Panginoon ay maraming benepisyo. Sabi nila, yung paragis daw ay maraming benepisyo. Sabi ko, ano ba yung paragis? Ano nga ba yun? Hindi ba yung damo yun? Kinakain ng aso yan eh. No? Tapos sabi nila, yung okra, yung, ano pa ba ito? Yung ba yung mapait? Ano pa naman, wala na sa isip ko. Ampalaya. Ano pa? No? Yung taba daw, iwasan mo. Ano pa? Lahat daw ng Pilipino kumakain ng hopya.
Ano pa, yung ganyan, mabuti raw ito sa kalusugan, mabuti raw ito sa katawan natin. Okay, walang problema. Pero alam niyo po ba, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagbibigay ng... Teka muna. Sino po nakakaalam ng gamot na Combantrin? Sa mga nakakaalam, meron ba sa inyo nakakaalam ng magtaas kayo ng kamay, ganun na lang? Combantrin? Alam niyo po ba yung Combantrin? Alam ba ni Milet to? Combantrin, alam niyo yun? Ito ay yung gamot sa mga batang may bulate. Minsan, yung mga bata, kaya mahina kasi may bulate. Kaya malaki ang tiyan. Nakala mo, marami pagkain yung pala, maraming bulate. Gamot sa bulate ito. No? Mga kapatid, paano ko bang sasabihin ito? Yung pagkatakot sa Panginoon, ang sabi po ng Biblia, Proverbs chapter 1, verse 7, ay nagbibigay ng talino. No? Nawawala ka sa pagkabobo. Nagbibigay ng talino. Alin? Yung pagkatakot sa Panginoon. Nagdadagdag ito ng mas malaking kaalaman. Ang sabi niya rito, knowledge. Ang sabi sa iba, wisdom. Nagkakaroon ka ng malaking kaalaman at mas malaking karunungan. Di mo sa katabi mo gano'n, huwag ka muna mag-asawa, di ka pa marunong eh. No. Huwag ka muna makipag-boyfriend, di ka pa marunong eh. No, hindi ka pa marunong ng mag-handle ng relasyon. Sabi ng isa, paano kung matututo kung di ako magpa-practice? No. Ilan na ba napag-practicean mo? Marami na ako napag-practicean, pero kulang pa, kailangan ko pa mag-boyfriend. Ano ka ba? Sinasabi ng Panginoon, basta, yung takot sa Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Nagiging marunong ka sa buhay. Nagiging marunong ka sa sistema ng buhay. Amin po ba? Nalala ko yung sabi ng isa sa akin, ganun. Alam mo pa boy, sabi niya sa akin, sa totoo lang, nag-iisip ako, nag-asawa ako, 1 taon na ako may asawa eh. Sabi ko, anong problema? Natatakot lang kasi akong sabihin ng mga tao sa akin na nag-asawa ka, tapos hindi mo kaya. Kaya mo ba? Hindi na nga eh. Nagbibigay sa iyo ng talino ang pagkatakot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nagbibigay ito ng karunungan at nagbibigay ito ng kaalaman. Alin? Yung takot sa Panginoon. Yung takot ka sa Panginoon. Nagbibigay po ito ng protection sa iyo sa mga pangit na mangyayari sa buhay mo. Iiwas ka. Dati, naalala ko po, dito sa EDSA, alam niyo po ba yung EDSA? Yung highway, dito sa Maynila. Yung EDSA, bawal ang swerving. Nahuli na kami ng pulis riyan dahil nagsuswerve kami. No? Yung paliko-liko ka, kung lane na ito, dyan ka lang. Kung lane na yan, dyan ka lang. Huwag kang palipat-lipat na ganyan. Hinuli ngayon yung mga tao dahil nagsuswerve, nakita sa camera. Di camera na yan di ba? Ngayon, lumaban ngayon yung nahuli. Nung nandun na sa opisina, sabi niya ganon, bakit hindi ako liliko? Ang laki-laki ng bako. Sabi niya, bago niyo kami hulihin, ayusin niyo muna yung kalsada. Bakit? Lulubog ka masisira. Nung isang araw, nagdadrive po ako, nakakita lang ako ng magandang park. Inatras ko, hindi umabot, nalaglag ulit. Inatras kong ganyan dahil pataas, na hindi ko na todo, bumagsak. Flat. O di gastos na naman. Ngayon, nakikita kong may bako, common sense lang, iingatan ko. Alam niyo kung bakit? Takot ako sa gastos. Pakisabi nga sa katabi, may fear of the Lord ka ba? Kasi kung takot ka sa Panginoon, iiwas ka dyan. At iiwas ka dyan.
No? Kaya nga sabi niya gano'n, no? Only fear the Lord. Mawawala ka sa baku-bakong sistema ng buhay. Yung pagkatakot mo sa Panginoon ang maglalayo sa iyo, magbibigay sa iyo ng talino para maiwasan mo yung mga baku-bako sa buhay. Alam mo nang mali ito, alam mo nang mapapahamak ka rin, alam mo nang hindi magiging maganda ang katayuan mo rin. Ngayon, kung may takot ka sa Panginoon, lalayo ka. Sabi niya, the fear of the Lord. Tapos dito, punta po tayo rito. No? Yung mga tao, sabihin natin, na napapahamak, yung mga na bumabagsak ang buhay, maniwala kayo, alam niyo sabi ni David, matanda na ako, sabi ni David, pero wala pa ako nakitang tao na matuwid. Ibig sabihin, yung matuwid, takot sa Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng matuwid na wala kang takot sa Panginoon. Sabi niya, wala pa ako nakitang matuwid na nagutom. Ilalayo ka nito sa kahirapan. Yung pagkatakot mo sa Panginoon, ilalayo ka nito sa kahirapan. Buksan po natin dito sa Psalms 19. No? Awit 19. Verse 9. Pwede po bang makita rito yung mga may ministry? Taas po kami. Yes, sige, wag po kayo maya. Sige, taas niyo po. Sige. Yan. No? Natuwa ako rito sa bata. No? Drummer eh. Late eh. Buti abot mo yung yung bass na gano'n. No? Pero tingnan mo nagpapagamit sa Panginoon. Alam niyo kasi, kung wala kayong ministry, parang sabi mo nga sa katabi mo, bigyan mo ng dahilan ang Panginoon na pagpalain ka. Magtrabaho ka. No? Kung tagapunas lang ng bangko, huwag kang mag-alala, pare-parehas lang tayo ng sweldo. No? Ang tinitingnan dito, yung katapatan. Nakakita nga ako sa Facebook eh. Naglilinis ng church nila, naka-wheelchair. No, nagba-vacuum siyang gano'n, naka-wheelchair siya. Yun lang kaya niya eh. Talo pa nga yung may paa eh. Di ba? Okay, ngayon, tingnan niyo po rito. Sabi niya, no? So, number 1, ang fear of the Lord, no, nagbibigay ng karunungan. Tulad nito, isa pa oh. May sinabi si Lord na mga tao, huwag mong mahalin. Yes, nasa Bible po yan. May sinabi po ang salita ng Diyos, bili ng Diyos, utos ng Diyos, pinipilit ng Diyos to. Sabi niya, mga tao, huwag mong mahalin. Ngayon, sa kabilang dako, meron po yung tinatawag na presensya ng Panginoon, yung omnipresent ni Lord at saka yung manifested presence ni Lord. Anong pinagkaiba nito? Yung omnipresence, yan sa lahat. No? Kahit na nandun siya sa gubat, kahit na sa impyerno, nandun siya eh. No? Alam niya yung nangyayari doon. Nandun siya sa bahay niyo, nandun siya sa kwarto niyo, nandun siya sa lahat-lahat. Yun ang tinatawag na omnipresence ni Lord. Pero meron din yung tinatawag na manifested presence ni Lord. Ibig sabihin yun yung time na nararamdaman mo siya. No? Yung kinikilabutan ka, naiiyak ka, at gusto mo mag-worship sa Kanya. Yun ang tinatawag na manifested presence ni Lord. Ngayon, itong presensyang ito, nalabas ito, alin, yung manifested presence ni Lord, nalabas ito kapag andun yung paggalang mo sa Kanya. May mga tao po, nasabi po ng mga disipulo, bakit si Jesus po kasi ang galing-galing niyang mag-pray. Nag-pray siya, nabuhay ang patay. Nag-pray siya, yung bingi nakarinig. Nag-pray siya, yung bulag nakakita. Nag-pray siya, yung pilay nakalakad. Nag-pray siya, yung tubig naging alak. Nakukuha niyo mga kapatid. Nag-pray siya, naging ganito. Lahat ng prayer niya natutupad. At ngayon, kung meron man akong makita, halimbawa sabihin natin, no, may interesado akong magluto, magpapaturo ako sa magaling. No? Magpapa-makeup ka ba doon sa hindi marunong mag-makeup? Or magtatanong ka ba doon sa ng pag-makeup doon sa hindi marunong mag-makeup? Ate, pwede mong bawasan yung kilay ko, kumuha ng laba, ayan. Gagawa ka ba ng gano'n? Hindi, magpapaturo ka o magpapaahit ka doon sa marunong. No? O, sige, sabihin natin, ayan, tanggalin gano'n. May kabila naman, hindi pantay, bawasan pa natin to. Ay, hindi na pantay, bawasan natin kasi mamaya, mukha ka ng alien. Hindi, magpapaturo ka doon sa marunong. At kung meron mang isang marunong na manalangin, ay si Jesus. Kaya nga sabi ng mga disipulo, Lord, teach us to pray. So, panalangin, ano ibig sabihin ng panalangin? Paghingi.
No, paglapit sa Panginoon kasi may kailangan ka. At ang sabi po ng Panginoon, sabi ni Jesus, ito. Lalabas ako ha. Sabi niya, okay, manalangin kayo ng ganito. Hindi niya sinabing ito panalangin niyo, inuulit niyo, hindi. Ang sabi niya, ganito ang pananalangin. Basahin niyo po, Luke 11 yan. Ganito kayo manalangin. Ulitin ko po, hindi niya sinabing ito ang ipag-pray niyo. No? Manalangin ka ng 10 Our Father, no. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Pattern nito. Ang sabi niya, Our Father. O, ito na. Sino ba tatay mo? Sino ba tatay mo sa ugali mo? Anak ka ba ng Diyos o anak ka ng... Ano sinasabi nila? Yung sa ugali mo. Lumalabas kang ano? Anak ng Diyos o anak ng ewan? Sabi niya gano'n, Our Father, bago ka tumawag kay Lord, siguro doon mo munang may relasyon kayong dalawa. Hello? Importante na ang pagtawag sa Panginoon, kung gusto mo masagot, dapat may relasyon kayo. Tatay mo siya. Excuse me ha, hindi magandang banggitin ito, pero may mga tao po na nakikidiyos. May mga tao po na nakikitatay sa Diyos. Nakikiama. Ama. Pero walang relasyon. Hindi nga kayo magkaapelido eh. Paano mo nalaman to? Tingnan mo ha. Si Kristo, doon kinuha ang word na Kristyano. Ngayon, itong taong ito, Kristyano ba siya? Naku, tinitingnan ko muna yung mga yung mga tenga niyo ng mga lalaki. Si Kristo, walang hikaw sa tenga. Hello? Nakukuha niyo mga kapatid? O ito, itong pogi na to. Si Kristo, kumagaya ka, si Kristo hindi nagmumura, kaya isang tunay na Kristiyano, hindi nagmumura. At yung tunay na anak ng Diyos, hindi nagmumura. At hindi makamundog. Ngayon, kung doon pa lang sa status mo, Our Father, ikaw ba ay mukha ka bang anak ng Diyos o mukha kang anak ng... Wala kang karapatang mag-pray. Wala kang karapatang mag-pray kung di mo siya ama. At ang sino man tumanggap kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ng karapatan? No, ano ibig sabihin nung anak ng Diyos? Yung sino man tumanggap? Ano ibig sabihin nung tumanggap? Tumanggap ng may mga tao po na paano ba to? No, ano bang pangalan mo? Okay lang, huwag mo sabihin. No? Yung tinanggap si Jesus, palagi ko sa ugali mo, ang tinanggap mo TikTok eh. No, kumbaga yung paano mo masasabing tinanggap mo si Jesus kapag pinagalitan ka ng tatay nanay mo, naka-isa pa lang sila, naka-20 ka na eh. Paano ka paglakad kapag tinatawag ka ng tatay nanay mo, para kang kabayo eh, dabog ka ng dabog. May mali eh. No? Tapos sasabihin mo, tinanggap mo si Jesus? Hindi. Hindi mo tinanggap ang Panginoon. No, pakikalapit kayo katabi, tinatama ka ba? Yung tinanggap, ibig sabihin yung katwiran mo, yung palagay mo, yung asal mo, ano pa? No, yung ugali mo na makakristo na. No, sabi mo sa katabi, yung ugali mo kasi may sungay pang lumalabas eh. No. Kasi kung tinanggap mo, binibigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga pwede ka magsabi, Our Father, who art in heaven. Ano susunod doon? Hallowed be. Ano yung sabi ng hallowed? Ano yung sabi ng hallowed? Sabi niya gano'n, hallowed be thy name. Ano yung sabi nun sa Tagalog? Sambahin ka. Ano yung ibig samba? Paggalang. Hindi ka pwedeng tumatawag sa Diyos na wala ka respeto sa Kanya. Ayan. Sabi ko, 1.5 liters eh. Joke lang. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Charles. Love you. Mwah, mwah. Hallowed be thy name. Hindi ka pwedeng tumatawag-tawag sa Diyos na wala kang takot. Na wala kang paggalang.
Kasi ang tinatawag mo, isang hari na nagre-require, naghahanap ng respeto. Bakit? Doon naman sa bahay namin, merong altar ha. O sinong nandun? Yung Holy Family, sino? Si Mama Mary, Papa Joseph, tsaka si Jesus. Sinong nandun? Si Jesus Maria Joseph. O tuwing alas 6, nagdadasal kami ron ha. Oo nga, tuwing alas 6, nagdadasal kayo ron. Pero pagdating alas 9, pag nag-away kayo, nagkakabayo kayo, nagsasabunutan kayo sa harapan nila. Asan ang respeto ron? Iha? Anong pangalan mo na? Mamaya na lang. No? Ganda ng ngiti mo, ganda ng makeup mo eh. No? Uy. Alam mo, hindi mo ako mariringgan na magdabog dito. Hindi mo ako makikita ang naiinis ako. Bakit? Kaya ako eh. No? Pero ako ba, naiinis ako? Siyempre, normal yan eh. No? Halimbawa, sabihin natin, si Mrs. mo, ngayon di kayo mag-aaway. Di ba? Ngayon, hindi mo siya pagagalitan. Bakit? Eh, dito tayo eh. Pero sa bahay, talagang maya ka sa akin. Kasi andito tayo. Tingnan nyo, kasi out of respect dito sa gawain natin, hindi mo gagawin yun. No? Ngayon sa Panginoon, sabi niya, asan ang respeto mo? Hallowed be thy name. Ibig sabihin, asan? Nire-respeto kita. Sa harapan ni Mama, ng Jesus Maria Joseph. Jesus Maria Joseph. Sa harapan nila, andun yung nagdadasal ka, pero sa harapan nila, nagmumurahan kayo. Paano papakinggan ng Diyos ang panalangin natin? Kasi asan ang respeto ron? Kahit, ito pa, basahin po natin dito sa verse 19, no? Babasahin ko, English na lang, ha? Verse 9, sabi niya, the fear of the Lord is clean. Pag humarap ka sa Diyos, mate-check mo kung malinis na yung loob mo. Iba kasi yung takot sa Panginoon at may pagkatakot sa Panginoon. Sa English kasi, scared. Ano ibig sabihin ng scared? Takot, pero tulad ng ahas, takot ako riyan. Hindi ako lalapit dyan. Ayokong mapalapit riyan. Gusto kong lumayo yan. Hindi tayo scared sa Panginoon o sa Diyos. Hindi yung gusto ko siyang lumayo. Ayoko lumapit sa Panginoon kasi scared ako kung hindi andun yung respeto ko sa Panginoon na takot ako sa Panginoon. Anong klaseng takot? Takot akong mapalayo. At sabi niya, yun ang magbibigay sa iyo ng katalinuhan. Yung takot kang mapalayo sa Diyos. Ilalayo ka nito sa kapahamakan. Takot kang malayo sa Panginoon. Takot kang malayo sa pagsamba sa Kanya. Takot kang malayo sa pagsisimba. At yung patuloy mo lang na pagsimba kahit dumadaan ka sa mga problema, mga kapatid, ilalayo ka nito sa mali. Pero pag nagsimula ka nang mawalan ng takot, na ayaw mo nang makita ang Panginoon, ayaw mo nang malapit sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, di kita kilala eh. Ano nga ang pangalan mo talaga? No, mamaya na lang, sige. Ilan taon ka na? 16. Matanda ka pala sa akin. Alam niyo doon sa simbahan, doon po sa Manila, okay, kahit nung unang panahon, kapag ka ikaw ay takot lang makipagharap sa akin, nandiyan ba si Pastor? Pag sabi, andito, babalik na lang ako. May ginagawa ka na. Pag ayaw niya na makita si Pastor Larry at umiiwas kayo sa kanya, may ginagawa ka na. Hello. Kapag ka magbabayad ka ng utang at wala kang pambayad at andyan yung kinakautangan mo, lalayo ka na. Bakit may utang ka eh? Kung may utang ka, nakukuha niyo ba? Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Iba kasi yung may takot ka sa Panginoon at takot ka sa Panginoon. Yung may takot sa Panginoon, takot akong mapalayo sa presensya niya. Kaya, hindi ako lalayo. Takot akong mapalayo. At kung andun talaga ang takot mo sa Panginoon, magsisimba ka pa rin. Kahit na inaantok ka. Kahit na parang ito na lang araw ng pahinga mo, magsisimba ka pa rin. Ayoko mapalayo sa Panginoon. Takot akong mapalayo sa Panginoon. Amin po ba? Tapos ito pa, sabi niya,
The fear of the Lord is clean. Malinis ang loob mo. Bakit? Wala akong tinatago. Kasi kapag andun po yung may tinatago ka, takot kang magpakita. Sabi ng Diyos kay Adan, Adan, nasan ka? Sabi niya, Panginoon, natakot ako eh. Natakot ako, kaya nagtago ako sa'yo. Bakit? Siguro may ginawa si Adan. Anong ginawa niya? Kinain niya yung patatas. May ginawa siyang mali, kaya alam niya kasi nakagawa siya ng mali, kaya nagtago. Pero kung kaya mong humarap sa Panginoon at malinis ang loob mo, malinis yan, wala kang dapat katakot. Kasi sabi niya, the fear of the Lord, yung pagkatakot sa Panginoon is clean. At ito pa ang sabi niya, enduring forever. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Ano ba yung sabi na enduring forever? The fear of the Lord is clean. Number 2, enduring forever. Ano yung sabi na enduring forever? Nagpapatuloy. Alam niyo ba, may sabihin pa ako sa inyo. Si Lucifer, siya ang anointed na musikero. Mas magaling sa atin yun. Dahil dati musikero din ako. Nagsimula ako sa drums, bass, pagkatapos gitara, tapos keyboard, tapos naging band leader ako. Si Satanas, kahit pagsamasamahin tayo, mas magaling tumugtog sa atin. Pero wala siyang takot sa Diyos. Kaya hindi tumagal. Hindi nakapagpatuloy. Dahilan sa wala yung fear of the Lord. Yes, tumutugtog siya, nag-worship siya sa Diyos. Umaawit siya sa Panginoon. Nagpe-play siya ng mga instrumento sa Panginoon. Ang lakas-lakas ng anointing. At siyang nagli-lead sa mga anghel. Daan-daang libo, milyong mga anghel ang tinuturuan niya, nililid niya mag-worship. Pero dahil sa wala siyang takot sa Panginoon, hindi siya tumagal. Yung mga anghel sa harapan ng Diyos, sabay-sabay sila, choir. Umaawit sila, nagbibigay sila ng papuri, tumatayo sila doon sa harapan ng Panginoon. Nandiyan ang Panginoon, nakikita nila face to face, nakikita ng kanilang mga mata. Sa Biblia, yes, ang mga anghel ay may pakpak. Nandun sila, nagkalat sila, nakapalibot sila sa trono ng Diyos. Kaharap nila ang Diyos, umaawit sila, nagbo-worship sila, nagpupuri sila. Lumalabas sa bibig nila yung harmony. Yung papuri sa Panginoon, pero wala silang takot sa Diyos. Hindi sila tumagal. Dami pong makilala akong pastor na ang lalakas ng anointing, ang lalakas ng Espiritu ng Diyos sa kanila. Ang dami ko pong kilalang mga workers na nung nasa camp, talaga 2 kamay nakataas, nagpupuri sa Panginoon. At ang sabi nila, maglilingkod ako ng habang buhay, lifetime na ang paglilingkod ko. Nagbitaw sila ng pangako, nagbitaw sila ng salita, nagbitaw sila ng vow sa Panginoon na magla-lifetime ako. Pero sa kanilang paglilingkod, nawalan sila ng takot sa Diyos. Hindi sila tumagal. Anong pinagkaiba natin? Pag dumating ang time na nakikita niyo si Kuya Boy, wala na sa mga anniversaries. Mula January hanggang December, fully booked ako. Hindi pwedeng magkasakit. Hindi pwedeng mawala ng pera. Hindi pwedeng manghina. Hindi pwedeng tamarin. Hindi pwedeng mapagod si Kuya Boy. Twice or thrice a week, nagsisermon ako. Yung pagpunta mo pa lang sa mga probinsya, yung isa sa pinakamalayo na puntahan namin ni Pastor Andrew sa Ilocos. Alam niyo, sa sobrang pagod ni Pastor Andrew, maliwanag na, inabot kami ng madaling araw, papunta kami sa anniversary ng Ilocos.
sandal ako sa upuan, siya nagdadrive. Maya-maya nakita ko, dire-diretso yung sasakyan namin papunta sa poste. Sabi ko, ba't nililiko ni Badong? Dire-diretso na yung talagang papunta na sa poste. Ginawa ko, sabi ko, Badong, hinawakan ko yung manubela, buti katabi ko yung hinila kong paganyan. Lumiko, sabi niya, nakatulog pala. Bakit? Pagod. Sa pagod. Sa akin nangyayari, mas malala yun sa akin kasi ako nakakatulog ng mga 4 na segundo. Pag nagdadrive ako, pagod. Pero sa paglilingkod na to, hindi ka pwedeng mapagod. Hindi ka pwedeng magkasakit. Susunod namin nito, Cavite naman. Susunod doon, meron na naman. Tapos, Believers Camp. Pagkatapos doon, meron na naman. Kung pupuntahan ko po ang mga simbahan, yung lahat ng simbahan natin, iisa-isayin ko, kada linggo, aabutin akong 3 taon bago ko maikutan lahat. Dami. Kaya ang ginagawa po namin ngayon, minsan per district na lang para maikutan mo. Dahil kung iisa-isa yan, aabutin po ng 3 years para makaikot ka sa lahat. Sa ngayon, meron pa akong mga simbahan hindi pa napupuntahan. Kasi ang dami. Hindi pwedeng mapagod. Hindi pwedeng umabsent. Hindi pwedeng magkasakit. Pero pag nakita nyo na, hindi naman ako ma-absent eh. Kagabi, pagdating ko sa bahay, yung sa kotse pa lang, nung pauwi na kami nila Badong, kami nila Pastor Larry, na kami nila Pastor Eli, sila, mas maganda pa yung plano nila. Kasi mula sa pastoral meeting, dumiretso sila rito. At least nakapagpahinga sila. Kami, umuwi pa. Alam niyo ba yung sa sobrang pagod mo, hindi ka makatulog? Nakaka-relate po kayo sa ganun? Nararanasan niyo, sobrang pagod mo, hindi ka makatulog. Kailangan mo muna magpahinga para ka makatulog. Para bang yung tulad yung narinig ko, sabi niya, sa sobrang sakit mo, kailangan mong gumaling muna bago ka mamatay. Kagabi talagang yung ganun na. Yung alam niyo, pakiramdam yung talagang nakakatulog na ako sa sasakyan habang pauwi kami sa bahay. Pero yung hindi ko alam kung pakiramdam ko, gumaganon ako eh. Alam niyo po yun, yung shake kayong gano'n, yung ulo niyo, yung, ano ba to, hindi ako makatulog. Kagabi po, may nagbigay sa akin ng 1 kilong lansones. Ngayon, sobrang antok ko. Nakaupo akong ganyan. No, parang yung kumbaga parang tulog ka kagad. Kaso ang lakas ng tukso. Kinakapa ng kamay ko yung lansones. Parang gusto kong tikman. Di kinain ko yung iba. Hindi ko naman inubos kasi natira yung balat eh. Pero ito po, pag nakita niyo si Kuya Boy na hindi na nagsisermon, pag nakita niyo si Kuya Boy, hindi na bumibisita sa simbahan, hindi na nagpupunta ng mga simbahan natin sa mga probinsya, nawalan na ako ng takot sa Panginoon. Hindi ko po kayo kilala. Pero pag nawala kayo sa church, nawala na ang fear of the Lord sa inyo. Ulitin ko po, si Satanas, no? Si Satanas, siyang naglilid sa milyong-milyong mga anghel. Maawit siya at ito, anointed siya. Sabi ko nga, sa ating dalawa, talo tayo. Kasama si Isko, kasama si Bulilit, talo tayo. Dahil sa galing niyang tumugtog. Anointed cherub. No? Anointed siya ng Panginoon. Ibig sabihin ng anointed, pinili kita. Ayoko yung hindi ko pinili, walang anointing yun. Kung wala kang hindi ka pinili ng Panginoon dahil inanointan kasi kita, kasi ikaw ang gusto kong tumugtog sa akin. Ikaw ang gusto kong kumanta para sa akin.
pinili siya ng Diyos pero wala siyang takot sa Panginoon. Nawala siya. At kapag ka nawala sa atin yung fear of the Lord at hindi na tayo naglingkod sa Kanya, mawala tayo sa Kanya. Ano ba yung worship nyo kanina? Ano na yung worship nyo kanina? Ha? Oh, yung muna. Hindi, yung isang line-up na. Ano po yan? Hindi. Yan. Oh, lumalapit. Sabi niya, only fear the Lord. Sino po may mga kailangan sa atin? Lahat tayo. Sa totoo lang, kailangan ko ng kasaganahan. Alam niyo ba na, na yung pagpunta po namin sa mga probinsya, kami po ni Madong, yan, si Pastor Andrew. Siya yung partner ko kasi kung hindi niya ako ipagdadrive, hindi ko kayang umuwi na. Dito lang ako matutulog. Mag-stay na ako rito 1 year. Kasi hindi ko na kaya eh. Yung kumbaga, yung sabi mo sa katabi mo, hindi na ganun kalakas ang katawan ni Pastor Boy. Malakas lang yung loob niya, pero yung naalala ko si Kuya Semi, yung pinsan ko. Anniversary sa Pangasinan. Hinatid niya ako dito saan ba yung kuya, yung sa may Vilyasis ba yun? Nakikipagkwentuhan sa akin yung pinsan ko. Maya-maya biglang nanahimik ang mundo. Nung nagising ako, nagising ako na parang, ay, nakatulog pala ako, kakwento ako yung pinsan ko. Nakatulog ako. Bigla ako nahiya. Sabi ko, tapos kuya, sabi ko, pero nakita ni Kuya SM na nakatulog ako. Yung pagod ba? Kaya mabuti nga, sinasamahan ako ni Badong na ipag-drive ako. Alam niyo po ba, yung gastos namin sa loob ng isang taon, yung pagdadrive, gasolina, toll gate, ganito, ganyan, pagkain, ganon. Ganyan. Inaabot po, maniwala po kay kinumpute ko eh. Sa isang taon, lagpas 100,000 ang gastos namin. Kaya kailangan ko ng kasaganahan. Di mo sa katabi mo, marami pa tayong biyahe sa buhay. Marami pa tayong dadaanan. Tapos titingnan ko yung mga kasama ko. Dahil aalis kami madaling araw, minsan madilim pa. Alam niyo mga kapatid, titingnan ko gano'n. Nag-almusal po ba kayo? Sabi ko gano'n. Nandun ako sa harapan, tinitingnan ko sa salamin. Nag-almusal ba kayo? Sabi lang, kahapon po. Ibig sabihin, hindi. Bilang cargo ko, kailangan ko pakainin yan. Hanap tayo ng lugawan rin. Hanap tayo ng... Nung dalaga pa si Pastor... nung wala pang baby si Pastor Abby, bago kami tumuloy sa ganyan, kumain na ba tayo? Sabi lang, hindi pa po. Hanap tayong kainan. Cargo ko yan eh. Papunta, pabalik, hindi naman palagi. Makikita ko, tulad kagabi, tagal ng meeting, Sus Mariosep. Sabi kong gano'n, may mga kabataan doon, may mga workers doon na hindi pa kumakain. Sabi ko, tara, kain tayo, mabuti may nag-abot. Tapos ito pa, alam mo yung pakiramdam na gutom ka na, tapos ang binili mo, in-order mo, inihaw. Ano yung sabihin? Iihawin pa. Tapos yung usok, gumaganyan. Punong-puno na kami shikain na glory. Kaya yung mga damit namin, amoy usok. Tapos, siyempre, habang naaamoy mo yung masarap na ulam, lahat ng bulati mo, gutom na kami kagabi. Sasagutin mo yan. Kaya, ang laki ng gastos, pero ganun talaga. Hindi ka pwedeng magkulang. Alam niyo, may sekreto ako para hindi ako magkulang. Hindi po ito. Totoo po ito. I-share ko sa inyo ngayon. No, hindi sa next anniversary. Meron akong sekreto para hindi ako magkulang. Hindi naman po ako nagpaparinig, ha? O, Pastor Larry, hindi. Kasi kilala ko naman kayo eh. Kasi mga kamag-anak ko to eh. Kadugo ko itong mga to eh. Pwede ko pa sabihin to, naririnig ako ng buong Facebook. Ano sa palagay mo? Sabihin ko. Yung bata ang tinanong eh.
Hindi, kasi minsan sabi nila, huwag na natin imbitahin si Pastor Boy kasi malaki ang ano ba yung talent pa niya. Hindi po ako ganun. Kahit wala, no? Imbitahin nyo nga lang ako rito, masaya na ako, Buti nga, iniimbitahan ka, paano kung ayoko imbitahan? Tapos pag binanggit ang pangalan, huwag natin imbitahan nyo, pangit yun. Oh, salamat nga po, nandito po ako. Natuwa naman po ako sa, nyo, tinatawagan namin ang aming senior pastor. Nakilala po na si pastor. Para pag nahiya naman ako. Alam niyo po ba pag nagpastor kayo, ikaw Pastor Larry, parang nakakakiliti yung tawagin pastor, ano? Parang hanggang ngayon nakikiliti ako pag sinabing si Pastor Boy. Pero ito po, may sikreto ko. Kasi yung pag-travel nyo, magastos. Lalo na tumaas ang gasolina, ay naku, magastos. Tapos ito pa, naplatan kami. Ako. Tapos nun, naplatan na naman kami, gumagastos. Tapos, kailangan palitan na raw lahat ng gulong. Magkano yung gulong? 7,000 ang isa. Tapos ito pa, nagpa-PMS kami. Tama ba PMS ang tawag doon? Yung puting sasakyan, kailan pa PMS, sabi ko, kaya ayoko magkaroon ng kaya ayoko magkaroon ng mga sasakyan, Kasi nga, mas maganda yung jeep na lang, di ba? Pero wala naman jeep, mula ron hanggang dito. Hindi mag-bus ka. Kaso, nakakapagod nga Ito po sinasabi ko. Sige, dagdagan ko pa. Tapos ito, Nay, ilan po ang BP niyo? 90 over 70? Wow, sambahin kayo. Kasi ang BP ko, normal, 170. Nakakatakot. Pag ako nag-180, nahihilo na ako. At sa sobrang puyat kagabi, naglakas na ako ng loob kay Isko, kay Merlin, na humingi ng kape. Dahil antok na antok ako. At yung pakiramdam na to, nasa 180 ako. Pero ito kailangan ko mabuhay. No? Hindi pwedeng may sakit. Hindi pwede, bawal magkasakit. May sikreto ko. Ikaw, 16 ka, marami ka pang dadaan ng bulutong, tigdas, beke, at pero ako makakasurvive ako. Hello po. Hindi ka pwedeng mamatay. Magtatayo pa tayo ng simbahan, di po ba? Marami pa tayong gagawin sa Panginoon. Pero may sikreto. Kahit sabi nila 170, 180, bibigyan ka na ng gamot na lahat ng tan. Ano yun? Sige, tapos, alam niyo pa yung tin? Basta tin. Lahat ng may tin. Nagpa-check up ako sa doktor, alam niyo kung ano sabi? Sabi ng doktor, gumanon yung doktor, gumanon, nilamutak yung mukha niya, sabi niya, parmasya ka na ngayon. Bakit ang dami mong iinumin? Sabi mo sa katabi mo, may edad na kasi. Pero kaya ko pa tumakbo mula rito hanggang Manila pabalik. Di ba sa camping? Ang napagod yung mga nakaupo Ako hindi 7 oras na ako nakatayo noon. Pero may sikreto ako. Hindi ako pwedeng mawala ng pera. Hindi ako pwedeng magkasakit. Natatamaan ako minsan ng sipon, ubo. Pero lagnat, hindi ganun. May sinat minsan dahil lang sa sipon, ubo. Pero nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. May sikreto ako. Gusto mo malaman sikreto ko? Only fear the Lord. Hindi ka maghihirap. Only fear the Lord. Hindi ka mamatay. Amen. Only. Hindi pa kababasa ko? Only fear the Lord. Hindi ka mawawala. Minsan sobra pa para may tulong ka sa iba. Only fear the Lord. Hindi ka mawawala sa ministry. Sino ba yung nagpakita kanina po sa inyo? Ikaw? Hindi ka mawawala sa ministry. Only fear the Lord. Hindi ka mawawala sa sirkulasyon ng Panginoon, ng ministry. Only fear the Lord. Hindi ka magkukulang. Only fear the Lord.
at hindi ka mamamatay, only fear the Lord. Hindi ka mawawala sa ministry, only fear the Lord. Nakukuha niyo mga kapatid? Magpatuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Ano na nga bang ano yan? Paano na nga ba first stanza niyan? Ang pagmamahal, tama ba? Ay, chorus pala yun, lumalapit. Sige, tulungan niyo ako, may microphone pa kayo. Lakas mo, brother, mag-worship tayo. Brother, ka na? Mag-worship tayo. Only fear the Lord. Paglingkuran nyo ang Panginoon. Matakot kayo sa Panginoon. Paglingkuran nyo ang Panginoon. At alam nyo, may pangako siya. Sige po, pikit po tayong lahat, yuko tayong lahat, taas lang natin ang kamay natin. Tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Pasok. Babasahin po ako sa inyo kasi magpagpe-pray po kayo. Tingnan niyo po, dito po sa Mark 16, verse 15, simulan ko po sa 15. Pakinggan niyo po ito. Ang sabi niya, ito po sabi ni Jesus, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo. Ibig sabihin, mag-outreach kayo. No? Tapos sabi niya gano'n, humayo kayo sa buong sanlibutan, pangaral ninyo sa lahat ng mabuting balita, ang sumampalataya at mabuti sumanay maliligtas. So alam ng Diyos yung sasampalataya sa hindi. Tapos sasabi niya, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Tingnan nyo, may malas na darating sa ayaw. May punishment. May parusa na darating sa ayaw.
No, hindi lang paparusahan kasi ayaw mo talagang yun doon ka pupunta. Ayaw nga ng Diyos na maparusahan ka, kaya nga sabi niya, sumampalataya ka. Ibig sabihin, lumapit ka kay Jesus. Kasi tingnan niyo po yung sa team natin, sabi niya, paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. May mabuting ginawa si Lord. Sa'yo. May mabuting ginawa. At sabi niya, yun ang isipin mo. Hindi yung, wala naman nangyayari. Hindi, may nangyayari. May magandang nangyayari. May mabuting ginagawa si Lord. May nagawa na siya at may gagawin pa. Hindi wala. Sabi niya, buksan mo lang yung mata mo. Ito lang ang tingnan mo, meron na. Kaya nga sabi ko kanina, mas maganda ka na ngayon kaysa noon. Hindi lang sa itsura mo, sa pananayo, sa pagtayo mo, sa ugali mo, kundi pati sa kabuhayan mo. At sabi niya rito, ang sumasampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan, sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ibang wika, papalayas ng mga demonyo. Alam niyo ba, ang napansin ko, yung mga ibang sakit po ay demonyo. Pagka pinalayas mo yun, nawawala yung laglat eh. Nawawala yung sakit, no? Kaysa magpa-albularyo ka, pwede ka naman magpa-pray lang. At least hindi ka na bubulong-bulungan, pangalan lang ni Jesus, sapat na. Tapos, alam niyo po ba, yung ibang malas, demonyo. Yung demonyo po kasi namamana sa mga ninuno. Ngayon, sabi niya, sila hindi dumampot man ng aso, uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit. Dapat nga eh. Saan ba nakukuha yung dengue? Lamok. Anong gagawin ng lamok? Tutusukin ka, di ba? Oh, sabi niya ganun, kamandag yun. Kamandag ng lamok, sabi niya ganun. Sila hindi dumampot man ng ahas. Yung kamandag ng ahas, paano pumapasok sa katawan? Hindi ba tusok? Tutusukin ka. Sabi niya, dapat di ka nga tinatalaban yan eh. Ligtas ka dapat sa dengue. Bakit kasi? Sabi niya ganon, dumampot man ng ahas, uminom ng lason, ay gagaling, at gagaling ang mga may sakit, mapatungan ang kanilang kamay. May epekto to. Siguro po, mga 10 years ago na, may camping po kami sa Baguio at meron pong isang tao nung uwian na, sabi niya, lumapit. Sabi niya, Kuya Boy, nandun ako sa kwarto, nag-aayos ng gamit kasi uwi na eh. Sabi niya sa akin, Kuya Boy, pwede magpa-pray. Sige, sabi ko, halika, di naman ako tumatanggi ron eh. Alam niyo po, nung umupo na siya, dahil nakaupo kami, nung ipatong ko na yung kamay ko sa kanya, biglang, nung pagdikit pa lang na ganyan, biglang gumanon na siya. Sabi, Kuya Boy, ba't mo ako sinuntok? Ba't kita susuntokin? Hindi, sinuntok mo ako, Kuya Boy. Hindi, bakit kita susuntokin? Ang sakit, sabi niya. Doon ko nalaman, may sapi. May sapi. At yung sapi niya, ang nagpapabagsak sa kanya. Kaya hindi makaalis sa bisyo. Hindi makaalis sa kalukuhan sa buhay. Hindi maalis sa kamalasan sa buhay. Dahil may sapi. Hindi ko naman sinasabing may sapi tayo, pero yung kamay nakakapagpaalis ng malas kapag pinag-pray ka. Kaya nga, nagpapatong tayo ng kamay. Mga 4 times nangyari sa akin to, na minsan nagmano lang sa akin, yung last week. Nagmano lang sa akin, sabi niya, kinuwento niya sa akin para daw may pako na tumusok sa ulo niya, gano'n. Bumaon yung pako. Nasaktan daw siya. Last week lang. Nagmano lang sa akin. Bakit? Kasi yung kamay, kapag pinagpe-pray ka, may pumapasok sa yung swerte. Hindi lang magandang banggitin ang word na swerte. Pero may pumapasok sa iyo na makakapagpaalis ng hindi maganda sa buhay mo. Yung kamay, kapag ka napatungan ka, ulitin ko po, mga 4 na beses nangyari sa akin to na nagmano lang. Yung isa pinag-pray ko lang, biglang gumanon na, nasaktan daw. Yung pala may sapi. Aalisin niya yung hindi maganda sa buhay mo. Kasi nagpapapray ka. Meron kang makukuha sa pagpe-pray. At yung mga pastor po natin ngayon ay magpe-pray sa inyo. No, hayaan niyo lang. Sabihin niyo pagka sinabing ganun, tinataas kong batang ito, tinatanggap ko Panginoon. Habang inaawit natin to, sige po, panalangin natin yung mga kapatiran natin dito sa pangunguna ni Pastor Larry. Sige po, pag-pray na. Lamang ang
nagmamahal. O Diyos, ikaw lamang. May nagpe-pray pa, pero ang sarap pakinggan, di ba? Parang isang dekada. Tapos sabi niya, 3 taon, isang dekada. Alam niyo, parang ang tagal na, parang ganun, tama po ba? Pero ito ay katiting pa lang. Kumbaga sa isang tao,
siya po ay teenager pa lang. Tama po, 13, nagsisimula pa lang. Alam niyo po, dun sa mga pinagdaanan natin, wala ito doon sa pag-ibig ng Diyos na pinapagdama po sa bawat isa sa atin eh. Amen po? 1 dekada, 3 taon. Pero alam nyo, ako mismo, nire-remind ko yung sarili ko. Nandun pa ba yung pagkatakot ko sa Panginoon? Nagsaserve tayo. Amen po? Every Sunday, every Thursday, every prayer, nandun po tayo. Sa bawat activity ng church, nandun ka. Sa 1 taon, sa 2 taon, sa 3 taon, sa 13 years. Pero may nire-remind ng Diyos. Yung pagkatakot na to sa Panginoon, dapat hindi to nawawala eh. Ito yung pagkatakot na ayaw mong mawala dun sa piling ng Diyos. Ayaw mong lumayo dun sa plano ng Diyos. Ayaw mong mabago yung pinapagawa ng Diyos. Ayaw mong mawala ka dun sa direksyon na binibigay ng Diyos. Amen po? Yung pagkatakot na paggising mo sa umaga, nasa Panginoon pa ba ako? Nararamdaman ko pa ba ang Diyos? Alam niyo po yung takot na yon? Lagi mong i-remind yung sarili mo, Lord, nagagawa ko pa ba yung pinapagawa mo sa aking buhay? Alam niyo, minsan maraming i-offer ang mundong ito. Ang kaaway, maraming i-offer sa atin. Kung pagpapala ang kaaway, ibibigay niya lahat para sambahin mo siya. Yung kaaway po, ibibigay niya ang lahat. Pero tatanungin mo yung sarili mo ngayon. Yung bawat sa atin, tatanungin natin, nagsisimba ako, pumunta ako sa simbahan, pero nasa puso ko pa ba yung ginagawa ko? Yung bang respect, yung pag-ibig ko sa Diyos ay nandun pa? Or wala na? Lalo na dun sa mga naglilingkod, sa mga may katungkulan, sa ministeryo na pinagkaloob ng Diyos, lagi mong tatanungin, nandun pa ba yung pagkatakot ko sa Lord? Amen po. O yung sarili ko ng programa, yung sarili ko ng desisyon, pakiramdam ang gumagalaw. Dapat di po tayo napapalayo. Amen po. Sabi niya, manatili kayong tapat sa Kanya. Ako po ay, yung tatay ko po ay tubong Nueva Ecija, Saragossa, taga rito. Pero alam niyo kung saan po ako nakatira ngayon? Nakatira po ako sa Pangasinan. Sabi nila malayo raw yung Pangasinan to Nueva Ecija. Titiisin mo yun. Minsan, nakasasakyan ka. Pero madalas po mga kapatid, nakatuwils ako. Pumupunta rito. Although, nandun yung sacrifice eh. Amen po, lahat isasakripisyo mo. Nagsiserve ka sa Lord. Pero yung mensaheng ito, lagi kong nire-remind sarili ko, nandun pa ba? Nandun pa ba? Mga kapatid, walang saysay yung pagsimba mo kung wala sa puso mo yung para sa Diyos. Aanin natin yung basta na lang. Ganun po ba yung pagsaserve mo ay basta na lang?
Okay lang kasi para magawa ko, para wala silang masabi, ganun po ba? Hindi. Ito pa rin. Yung pagkatakot sa Diyos. Sabi niya po dito, manatili kang tapat sa Kanya. Paglingkuran mo siya. Ninyo siya ng buong puso at lagi niyong alhanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Alam niyo, kaya emotional ako ngayon. Pag nawala kasi yung fear mo sa Lord, kahit na pastor ka na, kahit na mataas na yung katungkulan, matatanggal ka dun sa kinakalagyan mo. Mawawala ka. Ito dapat yung manatili po sa bawat isa sa atin. Lagi mong i-check yung sarili mo. Nakakalungkot, maraming umalis. Mga misyonaryo ng Diyos, mga pastor. Bakit? Nauuna na yung emosyon, nauuna na yung sariling desisyon, yung tawag ng pamilya, ng laman, nandun po, halo-halo na. Nawawala na yung para sa Diyos. Manatili tapat. Manatili tapat. Amen po. Sige nga po, tayo na po tayo ng time of worship sa Panginoon. Alam niyo po, ngayong 13 years ng simbahan ito, aminin ko po sa inyo, ngayon amin ko, ito yung challenging, pinakamahirap na taon. Pati po sa financial, sa emosyonal, ganyan, sa physical, sa naranasan namin sa 13 years. Aminin ko po, sa mga taga Nueva Ecija, ito po yung pinakamahirap. Hindi namin alam kung saan nanggagaling yung pinangbabayad natin doon sa mga financial na pangangailangan ng simbahan. Dadanas ka ng sabi nga, si Apostol Pablo, sabi niya, nasubukan kong managana, tama po? At nasubukan ko rin magutom. Ganun Pero alam niyo mga kapatid, sa gitna nun, hallelujah, ito yung pinaka-best, pinaka-bless na taon natin. Alam niyo po, wala kang hawak sa financial. Pero ito yung time, nangangarap kami na magkaroon ng sariling simbahan dito. Tumatawag yung mga kasama po natin, sabi ko, maghanap tayo ng lugar natin. Kung kailan, alam nyo, hallelujah,
Kung hindi namin alam kung paano namin pagkakasya yung mga budget natin. Talagang pinipit mo yung lalagyan. Pero itong taon na to, itong time na to, naghahanap kami ng sariling lugar para sa atin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pangako niya ay totoo. Ito'y magaganap, mangyayari sa tamang panahon. Anong kailangan gawin? Maging tapat, manatili sa presensya ng Diyos. Hindi yan magtatagal, mga kapatid. Sabi ko, ngayon na. Maghanap tayo, ngayon na. Nandyan na ang pagpapala ng Diyos. Imagine nyo kung kailan ang hirap ng sitwasyon, may gagamitin ng Diyos, may gagawin ng Diyos na imposible. Ito yung time kasi nasasabihin mo, hindi sa kakayahan namin eh. Kung kakayahan namin, anong makakaya? Amen po? Pero pag ang Diyos ang kumilos, yung imposible, magiging posible. Alam nyo, hindi matatapos ang taon. Yung pinapangarap namin, makukuha namin. Binigay na ng Diyos. Amen po? Binigay na ng Diyos. Sige nga po, worship na. Tayo pwedeng mawala sa simbahan. Marami pa tayong tatayong simbahan. Amen po. At ang bawat isa ay gagamitin ng Lord. Sige po, pray po tayo. Yes, so God, Lord, salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo at paggabay, Panginoon, sa bawat sa amin, sa simbahang ito, O Diyos. Lord, hindi namin kaya nang wala ka, Panginoon. Hindi namin ito magagawa kung wala ang iyong tulong, O Diyos. Lord, salamat sa 13 years, Panginoon, na pag-iingat, paggabay, Panginoon, pagpapala sa simbahang ito.
At Lord, patuloy, O God, na humihingi kami ng anointing nang gagaling sa iyo, ng kalakasan nang gagaling sa iyo, Panginoon, upang magampanan pa namin, Panginoon, yung pinapagawa mo sa bayang ito, O Diyos. Lord, na marami pang simbahan, Panginoon, ang itatayo, Panginoon. At Lord, patuloy, O God, na ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Hubugin mo kami ayon sa perfectong plano mo, O God. At Lord, yung mangyari, yung kalooban mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, patuloy, O God, na tinataas namin ang gawain mo sa lugar na ito ng Nueva Ecija, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, for breakthrough, Panginoon. Lord, sa bawat aspeto, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, ang patuloy, Panginoon, na kalakasan, pagpapala mo, O Diyos. Lord, maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.